lahat po na nakasubaybay sa ating live stream. Amen. Amen. Simulan natin ang ating panambahan ngayong umaga. Let's sing, All Hail the Power of Jesus' Name. Amen. Amen. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Ye chosen seed of Israel's race, ye ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. On the last, let every kindred, every tribe on this terrestrial born to him all majesty ascribe and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe and crown him Lord of all. Amen. Before we proceed to our sad song, awitin natin, I am redeemed by the blood of the Lamb. Amen. Sa Tagalog pa, ako'y ligtas sa dugo ni Jesus. Tayo mag-ikot, ating kamayan ng ating mga kapatiran at also ang ating mga bisita ngayong umaga. I am redeemed by the blood of the Lamb. Amen. I am redeemed, and I know I am redeemed. Amen. By the blood of the Lamb, na merong kasiyahan. We are saved to worship our living God. Amen. Taken away. Praise the Lord. Tagalogin natin, Tagalogin natin. Ako'y ligtas sa dugo ni Jesus. Amen. Kayo din sa inyo na sa online, sabayan niyo po kami sa awitan. Amen. At siyang tunay. Wow, amen. Ako'y ligtas sa dugo ni Jesus. Sa sala ako'y tinubos. Kaligtas ay ginanap niya. Purihin ang Diyos. Amen. Napakaganda, Amen. napakasarap umawit bilang tayo isang ligtas. Amen. Amen. Kapag sinabing ligtas, kapag dumating ang kamatayan sa atin, walang pagdadalawang isip, 100% sure na sa langit tayo pupunta. Merong Amen. kapayapaan, merong buhay na walang hanggan, merong kasiyahan, at pag-asa na kay Kristo lang matatamo. Amen? Amen. Amen. Awitin natin, at Calvary. Years I spent in vanity and pride, caring that my Lord was crucified, knowing that it was for me He died on Calvary. On the chorus. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdens all on liberty at Calvary. All the ladies. By God's word at last we sing, I learned. Sing on, ladies. Amen. Let's praise the Lord and singing. Till my guilty soul. Amen. Praise it all together. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdens all upon liberty at Calvary.
Praise the Lord. All together. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burden soul from liberty at Calvary. Amen. Amen. Because of that salvation, we are saved to serve our living God. Amen. Kaya kailangan natin sa panahon natin ngayon, mga maalam na Kristiyano, upang ipahayag ang salitang nagdadala ng pag-asa at salitang kaligtasan. Amen, amen. Let's keep on the firing line. If you win the battle for the Lord and right, keep on the firing line. If you win, my brother, surely you must fight. Keep on the firing line. There are many dangers that we all must face. If we die of fighting, it is no disgrace. Go on in the service, he will fight no place. So keep on the firing line. You must fight. You must fight and be brave against all evil. Never run. Just keep on. Never lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. God will only use the soldier he can trust. Soldiers of pride. That's why we need to keep on. We need to keep on. If you Keep on. If you wear a crown and burn a cross, you must keep on the firing line. Life is but to labor for a master dear. Help to banish evil and to spread good cheer. Great you'll be rewarded for your service here. So keep on the firing line. You must fight and be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would wait for God and the right, just keep on the firing line. On the last. When we get to heaven, brother, will be glad. Keep on the firing line. How we praise the Savior for the call we have. Just keep on the firing line. Amen. line. When we see the souls that we have helped to win, leading them to Jesus from the paths of sin. When the shout of God, we will all march in. So keep on the firing line. You must fight and be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would wait for God and the right, just keep on the firing line. Amen. For the last sound, dwelling in Beulah, nakatingin panahon matatapos ang lahat ng mga ginagawa natin. Matatapos ang paglilingkod. Because we will meet with the Lord in heaven. Amen. At habang tayo naghihintay ng pagdating niya, nawa habang tayo nandito, magtapat tayo, magpursige, maging maalam, humingi ng tulong sa Diyos, maglingkod upang purihin at sambahin siya. Amen. Let's sing this Amen. song. Far away the noise of strife upon my ear is falling. Then I know the sins of earth beset on every hand. Doubt and fear and things of earth in vain to me are calling. None of this shall move me from Beulah land. I'm living on the mountain underneath an All the men shout, praise God! I'm drinking at the fountain that never shall run. Oh yes, I'm feasting on the manna from a valley full of life. For
we need to shout, praise God. Amen? And let's sing the second stanza. Far below the storm of doubt, upon the world is beating. Sons of men. Sons of men in battle long, the enemy withstand. Safe am I within the castle of God's words with reading. None in men can reach me. This I'm living on the mountain, underneath the clouds. All the men, praise God. I'm drinking at the fountain that never shall run. Oh yes, I'm feasting on the manna from the bountiful sunlight, for I am dwelling in Beulah land. All that. Let the stormy breezes blow, their cry cannot alarm me. I am safely sheltered here, protected by God's hand. Here the sun is always shining, here there's not can harm me. I am safe Forever. Amen. Oh, praise the Lord. On the chorus. I'm living on the mountain, Oh. underneath a cloud. All the men shout, praise God. I'm drinking at the mountain that never shall run. Oh yes, I'm feasting on the manna from the bountiful sunlight, for I am dwelling in Beulah land. Napakasaya magpuri sa Diyos sa lahat ng ginawa niya sa atin. Amen? Amen. Grabe, napakabuti ng Diyos sa atin. And this time, let's come to the Lord in prayer. And I may call on Brother Francis Arshaga to lead us in opening prayer. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami po ay nagpapasalamat sapat kami muli mong pinagsama-sama po sa lugar nito upang purihin, pasalamatan po ang iyong banal na pangalan. Maraming salamat o Diyos sapagkat ikaw po ang dahilan kung bakit kami ay narito. Ikaw ang dahilan kung bakit kami humihinga, lumalakad, kumakain, Panginoon. Wala pong kalakasang nanggaling sa amin, kundi ang kalakasan po ay galing sa iyo. Maging ang karunungan, ang lahat-lahat, Panginoon, ay pawang galing sa iyo. Kaya, O Diyos, masasabi po namin na walang nanggaling sa amin na maibibigay sa iyo at wala naman po kaming nasa amin na hindi galing sa iyo. Lahat ng ito, Panginoon, ay pawang biyaya mo sa amin, Panginoon. Kaya nga, O Diyos, marapat lamang na ikaw na ay aming purihin, pasalamatan, sapagkat ikaw nga po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha po ng lahat ng bagay, Panginoon. Kaya, O Diyos, maraming salamat po, samantalang kami, Panginoon, ay wala pa sa iyo. Kami inibig mo na. Kaya, Panginoon, maraming salamat, sapagkat kilala mo po kami, Panginoon, wala pa kami sa sinapupunan ng aming ina. Kaya nga, O Diyos, maraming salamat po, alam mo po ang aming bukas. Kaya, O Diyos, kung naman po ang nakikita mo sa aming lalakaran, sa darating na panahon, ano man po ang makikita mo na maaaring makatisod sa aming Panginoon, ay alisin mo, Panginoon. Ano man pong bagay, Panginoon, ang aming daraanan, Panginoon, ay tulungan mo kami na ito'y malampasan po namin. Kaya, O Diyos, sa iyo po kami aasa lamang. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming tagumpay. Ikaw ang aming karunungan. Kaya, O Diyos, walang katulad mo, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay patuloy na sa iyo, sumasamba, dumadalangin. Bagat kami, Panginoon, ay nagkakasala, Panginoon. Kami po ay humihingi ng tawad sa iyo. Ikaw naman po ay tapat na nagpapatawad po sa amin. Kaya, O Diyos, wala po kaming masasabi, wala po kami maidadahilanan kung bakit hindi ka namin dapat purihin at pasalamatan, Panginoon. Sapagkat ikaw nga po ang nagdadala, ang nakakaalam ng lahat ng bagay, Panginoon. Kaya, Panginoon, pagpalain mo po ang lahat po ng narito na iyong mga anak, nalinisin mo po ang aming mga puso po sa pakikinig ng iyong salita at kami nga po ay maging tapat po sa paglilingkod po sa iyo.
Kaya Panginoon, pagpalain mo po ang lahat po ng aming mga kabataan, mga aming maliliit na bata. Ganon din po naman ang mga nanay at tatay, Panginoon, na patuloy kaming lalo pang magtapat sa iyo. Ganon din po naman, Panginoon, ang mga seniors po namin na palahabay mo pa ang kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa kanila, Panginoon, sapagkat sila'y buhay na patotoo na ang iyong biyaya ay sumasagana po sa aming lahat. Kaya Panginoon, kami po ay walang ibang aasahan maliban sa iyo. I-bless mo po ang pangangaral ng iyong salita. Maraming salamat po sapagkat wala man dito ang aming pastor. Patuloy kang na nagbibigay, Panginoon, ng mga ngaral. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang pangangaral ng iyong salita. Ikaw na po magbigay ng karunungan, ng wisdom, Panginoon, sa magsasalita ngayong umaga. Nawa po, Panginoon, ang lahat ng kapangyarihan na pwede mo ibigay sa Kanya ay ibigay mo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang aming mga puso ay maging sisidlang, Panginoon, na uhaw sa makinig sa iyong salita. Kaya, Panginoon, kami po ay aasa sa iyo ng karunungan ng iyong salita ay maunawa po namin, makita po namin kung anong ibig mong ipahatid po sa bawat isa po sa amin. Kaya, Panginoon, sa iyo po kami patuloy na dumadalangin, Panginoon, na ikaw naman po ang magpapala po sa aming pastor na wala dito. Ikaw na po ang Panginoon ng sasama sa Kanya. Huwag mo siyang pababayaan, huwag mo siyang iiwanan. At patuloy, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, ay kasama niya sa araw-araw, bawat pagtulog, bawat paggising, Panginoon. Ang karunungan ng iyong salita ay huwag mong iwawalay sa Kanya. O Diyos, ikaw na po ang magpapala po sa Kanya. At nawa po siya po'y maging pagpapala, Panginoon, sa lugar na Kanyang pinuntahan. At makita, Panginoon, ikaw sa kanyang buhay, O Diyos. Kaya, Panginoon, maraming salamat po at patuloy kaming sa iyo lamang titiwala, umaasa na ikaw na po ang magpapala ngayong araw, Panginoon. At ang iyong salita ay malaya po na makagalaw po sa aming buhay, Panginoon. Ang iyong salita, Panginoon, ang siyang magpalakas sa amin, Panginoon. Ang iyong salita, Panginoon, ang magbigay ng karunungan. At ang iyong salita, Panginoon, ang siyang aming tanganan po habang kami nabubuhay. Kaya, O Diyos, maraming salamat po. Samahan mo po kaming ngayong umaga, Panginoon, at ang lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo natin ay manatili na katayo. Ating basahin ang salita ng Diyos sa buong puso. At ating tinatawag ang ating mga kapatid upang tayo ay pangunahan sa 1 Kings chapter 8, verse 1 to 30. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po yung muling magbabasa ng salita ng Diyos sa 1 King chapter 8 verses 1 to 30. Babasahin po natin ang salita at sa talata po sabay-sabay po tayong lahat. Nang magkagayoy, pinisan ni Salomon ang mga matanda ng Israel at ang lahat ng pangulo sa mga lipi, ang mga prinsipe sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga anak ni Israel, sa si Haring Salomon sa Jerusalem, upang iahon ang kaban ng tipan ng Panginoon mula sa bayan ni David na siyang Sayon. Ang lahat na lalaki sa Israel ay nagpisan kay Haring Salomon sa kapistahan sa buwan ng Itanem na siyang ikapitong buwan. At ang lahat na matanda sa Israel ay naparoon at binuhat ng mga saserdote ang kaban. At kanilang inihawon ang kaban ng Panginoon at ang tabernakulo ng kapisanan. At ang lahat na banal na kasangkapan na nasa tolda, iniahon nga ng mga ito ng mga saserdote at ng mga Levita. At ang Haring Salomon at ang buong kapulungan ng Israel na nangapisan sa kanya ay mga kasama niya sa harap ng kaban na naghahain ng mga tupa at mga baka na di masasaysay o mabibilang man dahil sa karamihan. At ipinasok ng mga saserdote ang kaban ng tipan ng Panginoon sa karoonan, sa loob ng sanggunian ng bahay, sa kabanal-banalang dako, sa ilalim ng mga pakpak ng mga kirubin. Sapagkat nakabuka ang pakpak ng mga kerubin sa dako ng kaban, at ang mga kerubin ay nagbibigay kanlong sa kaban at sa mga pinggan niyaon sa ibabaw. At ang mga pingga ay nangapakahaba na ang mga dulo ng mga pingga ay nakikita mula sa dakong banal sa harap ng sanggunian. Ngunit hindi na nakikita sa labas at nandoon hanggang sa araw na ito. Walang anumang bagay sa kasakaban liban sa 2 tapyas na bato na inilagay ni Moses doon sa Horeb, na ang Panginoon ay makipagtipan sa mga anak ni Israel nang sila'y lumabas sa lupain ng Ehipto.
At nangyari na ang mga saserdote ay magsilabas sa dakong banal na napuno ng ulap ang bahay ng Panginoon. Na ano pat ang mga saserdote ay hindi makatayo upang mangasiwa dahil sa ulap, sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. Nang magkagayoy, nagsalita si Salomon. Ang Panginoon ay nagsabi na siya ay tatahan sa salimuot sa kadiliman. Tunay na pinagtayo kita ng isang bahay na tahanan, ng isang dako upang iyong tahanan magpakailanman. At ipinihit ng hari ang kanyang mukha at binasbasan ang buong kapisanan ng Israel. At ang buong kapisanan ng Israel ay tumayo. At kanyang sinabi, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nagsalita ng kanyang bibig kay David na aking ama, at tinupad ng kanyang kamay na sinasabi, Mula ng araw na aking ilabas ang aking bayan Israel sa Ehipto, hindi ako pinili ng bayan sa lahat ng mga lipi ng Israel upang magtayo ng bahay, upang ang aking pangalan ay dumuon. Ngunit aking pinili si David upang maging pangulo sa aking bayang Israel. nasa puso ni David na aking ama ang ipagtayo ng isang bahay ang pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ngunit sinabi ng Panginoon kay David na aking ama, sa paraang nasa iyong puso ang ipagtayo ng isang bahay ang aking pangalan, mabuti ang iyong ginawa na inakala mo sa iyong puso. Gayunmay, hindi mo itatayo ang bahay, kundi ang iyong anak na lalabas sa iyong mga balakang, siya magtatayo ng bahay na ukol sa aking pangalan. At pinagtibay ng Panginoon ang kanyang salita na kanyang sinalita, sapagkat ako'y bumangon nakahalili ni David na aking ama, at nakaupo sa luklukan ng Israel, gaya ng ipinangako ng Panginoon, at nagtayo ako ng bahay na ukol sa pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. At dooy aking ipinaghanda ng isang dako ang kaban na kinaroro ng dipan ng Panginoon na kanyang ginawa sa ating mga magulang nang kanyang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. At si Salomon ay tumayo sa harap ng dambana ng Panginoon, sa harapan ng buong kapisanan ng Israel, at iginawad ang kanyang mga kamay sa dakong langit. At kanyang sinabi, O Panginoong Diyos ng Israel, walang Diyos na gaya mo sa langit sa itaas o sa lupa sa ibaba, na siyang nag-iingat ng tipan at ng kaawaan sa iyong mga lingkod na lumalakad sa harap mo ng kanilang buong puso. Na siyang nag-ingat ng iyong lingkod na kay David na aking ama, nang iyong ipinangako sa kanya. Oo, ikaw ay nagsalita ng iyong bibig at ginanap mo ang iyong kamay, gaya ng araw na ito. Ngayon nga, O Panginoon, na Diyos ng Israel, tuparin mo sa iyong lingkod na kay David na aking ama ang iyong ipinangako sa kanya, na iyong sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki sa aking paningin, na uupo sa luklukan ng Israel, kung ang iyong mga anak lamang ay magsisipag-ingat ng kanilang lakad, na magsisilakad sa harap ko na gaya ng inilakad mo sa harap ko. Ngayon nga, O Diyos ng Israel, idinadalangin ko sa iyo na papangyarihin mo ang iyong salita na iyong sinalita sa iyong lingkod na kay David na aking ama. Ngunit katotohanan bang tatahan ang Diyos sa lupa? Narito, sa langit at sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasya. Gaano pa sa bahay na ito na aking itinayo? Gayon may iyong pakundanganan ang dalangin ng iyong lingkod at ang kanyang pamanhik, O Panginoon kong Diyos, na dinggin ang daing at dalangin na idinadalangin ng iyong lingkod sa harap mo sa araw na ito. Na ano pat ang iyong mga mata ay idilat sa dako ng bahay na ito gabi at araw, sa dakong iyong sinabi, ang aking pangalan ay doroon, upang dinggin ang panalangin na idinalangin ng iyong lingkod sa dakong ito. Sabay-sabay po tayong lahat. At dinggin mo ang pamanhik ng iyong lingkod at ng iyong bayang Israel, pagka sila'y mananalangin sa dakong ito, o dinggin mo sa langit na iyong tahanang dako, at pagka iyong narinig, patawarin mo. Maraming salamat po muli sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Amen. Let's sing, we'll work till Jesus comes.
While waiting, keep working and keep watching. Amen? Oh, land of rest for thee I sigh. When will the moment come when I shall lay my armor by and will in peace at home will work till Jesus comes, will work till Jesus comes, will work till Jesus comes and will be gathered home. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry on the future, for I know what Jesus said, and today I walk beside Him. for He knows what lies ahead. Things about tomorrow I don't see
Ganda. Check. Trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow our Savior and King, shaping our lives by His blessed example. Happy, how happy the songs that we bring. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping into light, stepping into light. How beautiful to walk In the steps of the Savior, led in paths of light. pressing more closely to Him who is leading when we are tempted to turn from the way, trusting the arm that is strong to defend us. Happy, how happy our praises each day. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping into light, stepping into light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of light. He leadeth me, O blessed dawn, O words with heavenly comfort brought. Whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping into light, stepping into light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of light. Walking in the steps of the Lord. Good morning po sa bawat isa. Sabi po, lagi po natin kino-quote yung sinabi ni David. I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Amen? And let's always be reminded that Jesus established His church. Ano po? During His earthly ministry for specific purpose is tayo ay maging liwanag sa sanlibutan as a church. And there is a command that we should not be forsaking the assembling of ourselves as the manner of some is, but we should be exhorting one with another. And so much the more as ye see the day approaching,
if you would really understand this verse, yung sinabi ng writer ng Hebrews, habang inaasahan natin ang papalapit na araw, and that araw na sinasabi dyan, walang ibang pagbabalik ng Panginoon, mas lalo nating huwag kalilimutan o ipagpapaliban ang the assembling of ourselves together. And praise the Lord for those songs that our choir and the special number rendered. It reminds us that we are not walking as if we're walking in a blindfold in this life, no? Because we have a God who directs our path, and He is already in our tomorrow, right? And there's no reason to live in fear. Though sometimes, yes, we tend to succumb to that fear, but the Word of God is teaching us that He will never leave us or forsake us. Amen? And the special number, sabi doon, we are walking in the light. Because Jesus is the light. Amen? And we're glad to have visitors or friends in our midst po sa ating kalagitnaan. Ito po ay relative ng ating kapatid na si Brother Alds Cruz na mula pa sa Singapore. And we welcome him, na? And we would like to welcome ang mga panauhin natin. And he mentioned po na member po ng isang mission church ni Pastor Mendoza, if I'm not mistaken, sa Parañaque, no? So let's welcome, and may I ask po, pag natawag ko po ang iyong pangalan, ay maaari po kayong tumayo at ma-recognize namin kayo. Welcome po sa Christ Baptist Church, Sister Annalie Cruz Umali. Amen. Praise the Lord. Salamat po Salamat po, ma'am. Welcome po. And also, Brother Resdy Cruz. Yan. Amen. Thank you so much. And we also have here Brother Mark Umali. Amen. And Brother Carlo Umali. Yan. I hope nakamayan po natin sila kanina, no? At mamaya, kamayan din natin. And let's fellowship with them. Bagamat maikli ang oras, ano? Mayroon pa po ba tayong panauhin dito na hindi ko nakuha ang pangalan? Yan, si Brother, excuse me? Ryzen? Yeah. Brother Ryzen, please stand please. Yan. Alam mo siya, Brad? Kaibigan mo? Kamag-anak? Pinsan. Okay. Salamat sa pagdadala ng ating panahon, brother. Salamat. Welcome sa Christ Baptist Church. Tayo po muna ay magkakaroon ng maikling Bible study or Sunday school. Ano po? And I was told by one of our deacons to take the lead sa ating short Bible study or Sunday school before I formally introduce our speaker this morning. No? And sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Let's open our Bibles there, please. Ang sabi dito, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of and of love and of a sound mind. There's no reason for us to live in fear anymore, as I mentioned while back po. Ano po? Because hindi po ang espiritu ng pagkatakot ang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Nung tayo wala pa sa Panginoong Hesukristo, wala pa tayong relasyon sa Kanya, wala tayong alam sa plano ng Diyos sa atin. Tama? Kaya nga po, gumagawa tayo ng mga bagay na akala natin ay magbibigay sa atin ng kaparaanan na tayo'y mapalapit sa Kanya. At alam natin na tayo makasalanan at dahilan sa kasalanan na yan, tayo ay napahiwalay sa Diyos. Kaya ang relihiyon ay nagtuturo sa atin na gawin mo to, gawin mo yan,
gawin mo ang mga bagay nito, sundin mo ang mga ganito, baka sakaling makalapit ka sa Diyos. But maraming salamat sa Panginoon na dahilan sa kanyang biyaya, sa kanyang awa, ang Panginoong Yesus ay nagbigay ng kanyang buhay and He promised us abundant life. Amen? And eternal life. Buhay na walang hanggan. Kailan po ba nagsimula ang eternal life? At ang eternal life ba ay pagkatapos nating lumisan sa mundong ito sa pamamagitan ng kamatayan at doon na natin malalaman na tayo may buhay na walang hanggan? Hindi po. Ngayon pa lang, we have an eternal life already. And He said, "And I give unto thee eternal life, and they shall never perish, and no one could pluck them out of my Father's hand." That's why we have no reason to stay or to live in fear, but of power and of love and of a sound mind. I'd like to share with you this message entitled, "A Sound-Minded Thinker." A sound-minded thinker. Am I a sound-minded thinker? Here are ito mga katanungan po natin. Do you have sound mind? Oh, ano ba ibig sabihin ng sound mind? Meron akong naririnig ng mga tunog na kung ano-ano sa aking isipan. Diba? Pag natutulog ako, biglang may tutunog, tapos bigising ako. May narinig akong isang bulong. Banda doon. Susundan ko yung bulong na yun. Hindi po yan ibig sabihin ng Bible. When God gave us sound mind, does God like the way you think? Does God like the way, is He being pleased the way we think? And also, do we have a mind that brings honor and glory to God? Allow me to define the words sound mind, no? According sa beyondpositivethinking.org, tiningnan ko po ang ibang mga definition dito. Ang sabi dito, a sound mind is sensible. A sound mind is well-balanced. A sound mind is sober. Anong ibig sabihin ng pagiging sober? Ang sober ay opposite po niyan ay, anong opposite ng sober? Drunk. Ano sabi ng Bible? Di ba? Don't be drunk with wine, but be ye filled with the Holy Spirit. Kasi ang isang lasing, hindi nga niya alam na natutulog na siya katabi ng kanal, di po ba? Hindi niya alam na umihi siya. Hindi niya alam na sumuka siya sa kalasingan niya at hinigaan niya ang kanyang suka. Kaya sabi ng Bible, isang kamangmangan ang uminom ng alak. See? At sana wala na po tayong sa atin bilang mga anak ng Diyos, ay wala nang umiinom ng alak sa atin. But a sound mind thinker or a person that has a sound mind, he is sober. It means to say he is alert. He is not quick in giving in making decisions. He does not make decisions out of the peak of his emotions. Okay? It is filled with wise discretion and good judgment. Another explanation here. 2 Timothy chapter 1 verse 7, the verse that we've just read, no? God did not give us the spirit of fear but of sound mind. The original Greek word for sound mind is sophronismos. Sophronismos. This word is rendered interchangeably to the words self-control. Having a sound mind means you are self-control. You are self-disciplined. Meaning to say, kahit hindi mo gagawin or ititake ang isang bagay na kahit na masarap gawin or masarap kainin,
dahil masarap siya or enjoyable siya. No, meron tayong, ang isang taong may sound mind or a sound-minded thinker or person has a self-disciplined life. You see? And I remember yung sinabi ni Apostle Paul, no? I bring my body under subjection. That's self-discipline. Amen? Good judgment as well and sound judgment. Therefore, having a sound mind involves thought process grounded in the wisdom and clarity that God provides. Let me repeat this. Having a sound mind, brethren, involves thought process grounded in the wisdom and clarity that God provides. Halimbawa, pag nakakita ka ng isang bagay and you are enticed for that thing, you are tempted to do the thing which you know, when you do it, God is not pleased. Doon pa lang, meron ka ng good judgment. Doon pa lang, i-apply mo na yung self-control. Doon pa lang, meron ka ng discretion. Halimbawa, ikaw ay inimbitahan ng iyong mga kaibigan, kaklase, sa isang gawaing hindi nakalulugod sa Diyos. Hindi mo ibabase ang iyong desisyon sa kung ano ang desisyon ng nakararami. Because you apply good judgment. You apply self-discipline. Kaya nga ang sabi ko kanina dito, does God like the way you think? Because ano ang iniisip ng isang tao sa kanyang puso, yun ang tunay na pagkatao niya. Yun siya, di ba? And do you have the mind that brings honor and glory to God? Rather, as I continue, rather than being swayed by fear or external factors that lead to reactive behavior. You know, one of the things that our teenagers struggled of is yung tinatawag na peer pressure. Hindi lang sa teenagers, kahit sa ating mga mananampalataya. Tama? Do you agree? Peer pressure. And sometimes when we do not apply sound judgment and we don't ask the Holy Spirit to guide us and to apply these principles that we've learned from the Word of God, we easily swayed by fear na tayo ay ma-exclude sa grupo. Kaya ang ginagawa natin, we give in. We forget to stand, we forget who we are, and we forget that we've got to make a difference wherever we go, or wherever we are. You know, it is important in our Christian walk, beloved brethren, that to glorify God through holy living, right? Because this is the command of God, be ye holy, for I am holy. Becoming holy or living a holy life is not easy thing to do. But having known na tayo ay may banal na spirito sa ating buhay, hindi natin kayang gawin ng bagay na yun sa pamamagitan natin, but we allow ourselves to be guided by the Holy Spirit so that we could live a holy life. You see? As the Word of God commands us to live a holy life or holiness. However, we often hear little about the need to cultivate a sound mind that also brings glory to Him. There's a plenty in God's Word about the mind and about how God wants it to be ruled by soundness, wisdom, and understanding. What is understanding? Understanding is the ability to grasp information, facts. However, wisdom is applying principles what a person has learned. And wisdom is the expression of God in our lives. How does God express Himself to us? Through His Word. And that's why it's very, very important to listen to the Word of God. Sometimes I always ask myself this question, and do people come to me for counsel because they respect my sharp mind and they know me, have some answers to them? Again, do people come to me for counsel because they respect my sharp mind and they know me,
that I have some answers to them. In 1 Peter chapter 3 verse 15, ang sabi ng salita ng Panginoon, 1 Peter chapter 3 verse 15, sa Tagalog nga please. 1 Peter 3:15. Yan. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa. Lagi tayong maging handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. So we have to have a sound mind ready to give an answer when people ask us about things pertain to hope, things pertain to the gospel, things pertain to God. There are 4 things and I will quickly po. What are the habits of a sound-minded thinker? No? Ano po ba ang mga habits? 4 na bagay lamang po na dapat magkaroon ang isang anak ng Diyos tulad ko at nating lahat para masabi na tayo ay we possess sound mind. Number 1, he or she prays for wisdom. He or she prays for wisdom. James 1:5, if any man of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Dito sa verse na to, sinasabi dito na ang wisdom ay available for all children of God. And all we have to do is to ask for it from the Father who gives it liberally. So the question is, are we asking wisdom from the Lord every day? Because if we ask wisdom, He promised that He's going to give it to you liberally. Pag sinabing liberally, generously. And He upbraids not. No? It takes having humility, having an humble attitude to ask for wisdom. Regardless kung anong natapos natin o narating natin sa buhay, but we have to ask God's wisdom to be able to live according to His will. Number 2, not only he prays for wisdom, a sound-minded person closes his mouth and listens carefully. He closes his mouth and he listens carefully. Ecclesiastes chapter 3 verse 7. So Ecclesiastes chapter 3, King Solomon started with the statement, in everything there is a season. And then here in verse 7, sabi niya, there is a time to keep silent and a time to speak. Amen? When you need to be thinking, it is a real good time for silence. There's a time to talk and there's time to think, and you cannot think very well when your mouth is running. Diba? Ayon nga sa kasabihan sa English, it is like the wise owl that sat in the oak. The more he saw, the less he spoke. Why? Because he was thinking. There is truth on this Pinoy idiom. Dalawa po. Una, sabi doon, ang latang walang laman, yun ang maingay. Tama? Ay, isa pa, may 2 tenga ka upang makinig ng mahusay at isang bibig bago magsalita. In listening, there are 2 ways to listen. Listening carelessly and listening carefully. What is listening carelessly? Is when you let information go in one ear and out the other. Sabi nga, di ba? Tengang kawali. Listening carelessly. But you know, may mga examples po dito na they listen carelessly ang mga Bible character. Number 1, Moses. When God instructed Moses to speak to the rock to bring forth water for the Israelites in the desert, Moses, in his anger and frustration, did not follow God's command properly. Instead, he struck the rock with his staff. Ano ang consequence? It resulted to the loss of his privilege to enter to the promised land. Anong spiritual implication niya sa atin? When we do not listen carefully to God's instruction through His Word, we miss God's blessings. When we are a listener
carelessly. Number 2, Lot's wife, no? As they fled from Sodom and Gomorrah, was told not to look back at the cities or she would turn into a pillar of salt. What did she do? She disobeyed and looked back. As a result, she did not survive and became a pillar of salt. Listening carefully is when you obey the words of Jesus. When we listen, we meditate and we apply it, and then pagdating ng panahon na i-apply natin at magbigay tayo ng reason and helps at mga taong gustong marinig ang hope at katotohanan, then we speak. Number 3, he turns off emotions. Don't get me wrong on this. I'm not saying we should dismiss our emotions. We are an emotional being, right? As emotional beings, our feelings are an essential part of who we are and what makes us unique among other creatures. The Bible rule is fact, faith, then feelings, not the other way around. Romans 10:17 says, so faith cometh by emotion, faith cometh by hearing, and hearing through the word of God. People who are driven by emotions are not sound-minded thinkers. Bakit maraming bilanggo? Ang kaso, murder. Diba? Bakit? Sa espiritu ng kung anong espiritu ang pumasok sa kanila, hindi nila in-apply ang sound mind principle, nakagawa sila ng krimen na after nun, na-realize sila bakit ko nagawa to. Right? At marami pang iba. Number 4 and last, he has wise companions. Wow, I like this. Proverbs chapter 13 verse 20. Proverbs 13:20, he that walketh with wise men shall be wise. Notice yung sinabi dito ng verse. Hindi sinabi, he that walketh with perfect men. Hindi. But wise men shall be wise. But a companion of fools shall be destroyed. In other words, he who walks with wise men or women will be wise, but the companion of fools will suffer harm. It means to say we have to choose company na ating sasamahan. And I believe we have good company here in our church. Praise the Lord, we have mothers, fathers, young professional, young adults, teenagers na nagkakaisa. Di ba? These are the companions of wise men and women. Don't isolate yourself from the church. It is extremely important to choose one's friends wisely. The people we choose to associate with will influence our decisions and our outlook on life. Right? Their choices can affect our life. David, in Psalm 119 verse 63, 119:63, he said, I am a companion of them that fear the Lord, thee, of them that keep thy precepts. He testifies that he made a good choice. Peer pressure is strong and its influence can either good or bad. But godly friends exert a positive pressure on one another to be godly. Amen? But ungodly friends exert a negative pressure on one to do wrong. A classic example of this is when the apostles and early followers of Jesus walked with him in Acts chapter 4 verse 13. Now when they saw the boldness of Peter and John, and they perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled, and they took knowledge of them that they had been with Jesus. Karamihan sa mga to, hindi naman mga professionals, but when the authority listened to them as if they are attorneys, lawyers, why they were able to speak and talk wise things about Jesus? Because they had been with Jesus. And as I close, going back to the verse, let's read it again please. Sabi dito, 2 Timothy 1 verse 7, we are not given by God fear, but of love, power, and of a sound mind.
Therefore, we are instructed to not act in fear or be irrationally minded, but instead to act within God's will and be reasonable in our thoughts and ways. Let's be a sound-minded thinkers. Amen? But before maraming salamat. Tayo po lahat ay tumayo at umawit muna tayo. Awitin natin, The Bible Stands. The Bible Stands, pangungunahan tayo ng ating mga song leader. The Bible stands. Sing. The Bible stands like a rock, undaunted men, the raging storms of life. Its pages burn with the truth, eternal and they glow with the lights of light. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will land my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like a mountain towering far above the works of man. Its truth by none ever was refuted and destroyed, yet they never can. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will land my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Amen. Thank you, brothers. Salamat po, song leaders. Let's remain standing as I introduce to you our speaker. Hiningi ko po yung kanyang, kung kailan siya naligtas at nabaptize. Sayang naman kung hindi ko mababasa, no? Okay? Ang ating tagapagsalita ay isa sa tapat at maaasahang membro ng ating church. He got saved in July 1992. And he was baptized the same day. He is the leader of our ating mga young people, advisor, supervisor, tatay ng mga young people. Let's welcome Sir Bong or Mark Corpus to preach to us the Word of God. Magandang umaga po. Gising pa ba tayo? Habang tinitingnan ko kayo kanina, parang ang boses ni Brother Julius parang ASMR, ano? Mabisa talagang pampakalma ang salita ng Diyos eh. Pero tulungan niyo ako kasi ang linggo ay minsan lang naman ang Sunday ay minsan lang naman sa isang linggo, tama? So tulungan niyo ako, tulungan natin ang ating mga sarili na sulitin natin yung oras na talaga namang inilalaan natin para sa Panginoon. Tama po? So, hayaan natin ang salita ng Diyos ang makipag-usap. Kasi pag tinitigan nyo lang ako, maya-maya ho ay nauna na kayo sa aming mag-pray. Maniwala kayo, hindi ho yan biro. Talagang pag nakipagtitigan lang kayo sa akin at mabisa talagang pampatulog ang salita ng Diyos eh. Kaya, bago tayo umupo, let's read and open our Bibles to 2 Timothy chapter 2. Hindi na kayo lalayo kasi yung binasa ni Brother Julius ay sa chapter 1. 2 Timothy chapter 2, verse 5. Andiyan na po kayo? Say amen. Okay, sabay-sabay po nating basahin. Ready? Begin. And if a man also strive for masteries, yet he is not crowned, except he strive lawfully. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin at minsan pa dinadakila ang iyong banal na pangalan. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay muli mong tinipon upang makapag-aral ng iyong salita at purihin ka sa espiritu at katotohanan. Pangunahan mo po ang iyong tagapagsalita. Ako po'y gamitin mo maging mouthpiece, Panginoon, ng anumang aral na marapat na
magpaalala sa amin, maglapit sa amin sa higit na pagkakilala sa iyo upang ang aming pamumuhay ay maging lubos na makapagbigay ng kapurihan sa iyo, Panginoong Diyos. Bigyan mo kami ng malinis na puso at isipan, ihanda mo po kami sa pakikinig na iyong salita at dalangin po namin ang aming mga pag-aaralan nawa, Panginoon, ay patuloy na magbigay sa amin ng paglago. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka. Dalangin namin ang lahat na ito sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Okay. Napakabilis po ng ng panahon, Parang kailan lang nag-year end tayo. Parang kailan lang first Sunday ng 2025. Ngayon fourth Sunday na. Tama po. Sino po yung naka-perfect na so far? 4 Sundays nandito kayo. 4 Sundays po. Amen. So kung kayo po ay so far, every Sunday nandito, purihin po ang Panginoon. No? Kasi siya ang nagbibigay ng kalakasan, siya ang nagbibigay ng buhay at ng pagkakataon. Ako po ay blessed na blessed sa mga napag-usapan itong mga nakaraan mula nung kay Brother Steve. Salamat po sa mensahe na the Lord is able to give thee much more than this. Sino pong nandito at nakapakinig nun? Na-bless po ba kayo? Amen. So napakasarap pong pag-usapan, ganong ka makapangyarihan, ganong ka-able, ganong katotoo sa pangako niya ang ating Diyos. Tama po? So napakagandang panghawakan yung kapangyarihan ng ating Diyos. Sino rin po ang nandito last Wednesday? Pinag-usapan naman po topic naman ni Brother Monching yung satisfied life in Christ. Again, tumutukoy sa kakayanan ng ating Diyos, particularly ng ating Panginoong Hesus, to satisfy us. The power of Christ, the preaching of Christ, and the promises of Christ. Pinanalangin ko sa Panginoon, paano ko siya susundan? Kasi pinag-usapan na natin kung gaanong kabuti, kamakapangyarihan ang Diyos. At karamihan po sa tao, yun ang mahalaga sa kanila. Tama naman. Diba? Tama naman. Nakilalanin natin ang ating Diyos. Gaano siya kamakapangyarihan? The great I am. Sinasabi nga ng Biblia. Pero ang topic po na gusto kong mapag-usapan at papag-aralan natin ngayon ay strive for the Lord. Or striving for the Lord. Nalaman na natin gaano siya makapangyarihan. Ano yung kanyang mga pangako na talaga namang gusto nating yakapin at panghawakan. Ano naman ang gagawin ko para sa Panginoon ko? Ako ba ay tutunganga na lang at aantayin ko na lang ang pagpapala sa akin? Ako ba ay mag-aantay na lang ng magandang buhay mula sa Diyos na nangako ng isang magandang buhay sa kanyang mga anak? So tulungan niyo ako mag-isip. Hayaan niyo ang salita ng Diyos ang kumausap sa inyo. Huwag lang po ako. Huwag niyong pakialaman yung mga katabi ninyo. Hayaan niyo ang salita ng Diyos ang kumausap sa atin sa araw na ito. So ang topic natin ay strive for the Lord. Strive or magsumikap. We will desire or make an effort. Magpupunyagi tayo, magsisikap tayo para sa Panginoon. So, pwede bang paki-post yung picture? Yan. Nakikita niyo po. Yan. So, lahat tayo, likas sa mga tao, likas sa ating mga tao, yung meron tayong mga pinagsusumikapan. Makikita niyo dyan ang iba't ibang stage ng buhay ng tao. Mula sa bata, nagsusumikap na yan, maniwala kayo dyan din, nagsusumikap yan na kumain ng madami, nagsusumikap yan na umiyak ng malakas, gumapang, maglakad. After several years, magsusumikap na yan na mag-aral ng konti, tumakbo, makipaglaro. Tama po? After several years more, magsusumikap naman niyang magpakatibay sa pag-aaral. Ano man ang pinangarap niyang maging pulis, maging doktor, maging engineer, maging pastor o kung ano man.
magsusumikap siya. He will strive or she will strive to be kung ano yung gusto niyang maging. Kasi likas sa atin ang gusto natin ng magandang future. Tama po? Sino sa inyong nangarap maging taga-kolekta ng basura? O sino sa inyong nangarap maging tagapaglinis ng kalsada? Di ba wala? Lalo po yung mga magulang. Kung tayo po mangangarap sa ating mga anak, gusto natin mataas. Tama po? Gusto natin maganda. Yung magbibigay ng magandang kinabukasan. Okay? Kaya lahat po tayo dadaan dyan. Meron din parte sa buhay natin na matapos gumraduate, maghahanap ng magandang trabaho, magsusumikap naman na mag-ipon. Okay? Mag-ipon pambili ng sapatos, mag-ipon pambili ng mga magagandang gamit, magagandang cellphone na hindi na ibigay sa kanya nung siya'y bata pa. Tama po? Mag-iipon para sa magandang kinabukasan. Darating din naman sa punto na may pera ka na, nakagraduate ka na ng maayos, maganda karir mo, maghahanap ka naman ng katuwang sa buhay. Tama po? May tamang panahon para dyan. Huwag niyong baliktarin. Nakangiti na naman sa akin yung mga kabataan. Huwag niyong baliktarin. Pag oras ng pag-aaral, pag-aaral. Uy. Okay. Pag oras ng pag-aaral, dun kayo magsikap. Kasi pag binaliktad niyo ang proseso, hihirap ang buhay ninyo. So pagka kayo nasa magagandang kalalagayan na, may magandang karir na, kaya nang bumuhay o magpamilya, that's the time na kayo humanap, magsumikap na magkaroon ng partner in life o helpmeet. So darating kayo sa punto na yon, huwag kayong magmadali. Pagka kayo nakakita na ng tamang partner sa buhay ninyo, magkakaroon naman kayo ng anak. Hindi ko alam kung si Brother JP itong lalaki na to kasi kambal yung daladalang bata Pag ganyan ang nangyari sa inyo, mas lalo kayo magsusumikap. Kasi dobleng gatas, dobleng dami ng diaper. Hindi ho biro. Hindi ho birong magmahal. Kasi ang pagmamahal, dinisenyo ng Diyos na magbunga. Kaya pag ang pagmamahal, hindi kayo ready sa magiging bunga, huwag muna kayong magmahal. Tama po? So may tamang panahon at pagsusumikap para dyan. Yung mga batang karga-karga na yan, lalaki yan. Kaya lalo tayong magsusumikap. Lalo tayong magsusumikap sa pagtatrabaho, sa paghahanap buhay. Bakit? Kasi hindi lang para sa sarili mo na iintindihin mo. Iintindihin mo na ang kinabukasan ng anak mo. Kung ano yung narating mo, mas lalo mong hihigitan na mas maging maganda yung maabot ng mga anak mo. Tama po ba? Amen po, mga magulang? So tama yun. Kaya mga bata, mga kabataan, huwag kayong maiinis pag pinupush kayo ng mga magulang ninyo. Kasi it's for your own good. They can see your potential. They know your potential. And they want you to achieve more. Hindi naman sinasabing, mas maganda kung maihigitan nyo sila. Pero walang magulang na kahit magkandakuba, matay na yung mga anak nila, para lang mahigitan sila. Hindi naman to competition. They just want the best for you. Kaya pag nasa ganyang stage na kayo, talagang mas doble, mas triple ang pagsusumikap. Kapag ang mga anak ninyo nagsilaki na, nagsigraduate na, may sarili na ring mga anak, may pamilya, kayo naman ngayon ay magre-retire na. Tingnan niyo nasa dulo dyan. RIP. Makakapag-rest kaya tayo in peace. Sa dinami-dami ng dinaan ng pagsusumikap. Po? Ang buhay ho ng tao, ganyan. Parang napakahaba, ano? Actually, napaka-concise pa ng description ko. Pwede pa nating detalyihin. Pero ang sabi ng Biblia, ang buhay ng tao ay 70 years ang lifespan. And if by reason of strength,
kung sakaling maalaga ka sa katawan mo, pwede kang lumagpas ng 80 or 80. Okay? By reason of strength. Pero isa po ang tiyak. Gaano ka man mag-ingat, ano man ang pinagsumikapan mo sa buhay, ang buhay mo matatapos. Tama? Ang buhay mo mawawala. Okay? Sabi nga sa Bible, it is like a grass na natutuyo, kagaya ng bulaklak na nalalanta. Okay? Bukod sa everlasting, wala akong ibang alam na bulaklak na tumatagal talaga at na-maintain niya ang kanyang kulay at ganda. Pwera sa mga to, kasi plastic yan. Talagang magkamatay na tayong lahat dito, yan, ganyan pa rin ang magiging kulay niyan. Kasi plastic nga yan. Pero walang bulaklak na mananatiling maganda. Kasi yung sabi ng Biblia, ito ay malalanta. Ganon din ho ang buhay ng tao. Sabi ng Biblia, the grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Gusto ko tulungan niyo akong mag-isip. Sa haba ng pinagsumikapan natin, tipin niyo 70 years, 80 years. Pero pag tinanong, sino po rito ang 80 na? 80. Si Nanay Batario namatay 85, tama po ba? 85. Nanay Villanueva, ilang taon na po? 94. 94. Amen. Grabe ang biyaya ng Panginoon kay Nanay Villanueva, no? Kaya pag nakikita natin yan dito, mahihiya tayong hindi pumunta sa church ng maaga eh. Tama po? Kasi yung isang 94 years old na hindi makabangon, kailangan naka-wheelchair, gumagayak ng maayos. Nanay, taga Paranaque kayo, di ba? Isipin nyo, taga Paranaque. Ayoko na lang mag-talk. Pero makita nyo ang isang 94 years old na excited magsimba, ay ipanalangin ninyo na kayo umabot sa ganyang edad na may ganyang parehas na kagalakan. Ano ho? Pero sinasabi ng Bible, maiksi ang buhay. Yung 70, 80 years, maiksi yan. Pag tatanungin nyo yung mga nauna na sa atin, parang kailan lang yan. Tama po? Sipin nyo, nung una nilalampinan sila. Ngayon, dinadayaperan naman. Ganun lang ang buhay eh. Ano? Ganun lang ang buhay. Kaya huwag kayong magmamalaki na malakas kayo ngayon. Kasi kung dati nilalampinan kayo, darating ang panahon, dadayaperan naman kayo. At ang sinabi ng Biblia, bibihisan kayo, dadaling kayo sa lugar kung saan hindi nyo nais. Kaya, sa dinami-dami ng inyong pinaglakbayan, sa hinaba-haba ng inyong pinagsumikapan, nasaan ang Diyos sa buhay ninyo? Nasaan ang Diyos sa buhay natin? Bata pa, sasabihin nyo, ay, masyado pa akong bata para isipin ko ang Diyos. Sa mga may trabaho na, kumikita na ng sariling pera, ay, masyado pa akong self-sufficient to think about God. Enjoy ko muna yung buhay ko. O kaya dun sa mga married, o sa mga may jowa na, sa mga may partner na in life, ay, masyado pa akong masaya. I'm too happy with my life. Tsaka ako naisipin ng Diyos. O kaya kayo yung mga may tinataguyod ng pamilya. Talagang pinagsusumikapan ninyo magnegosyo, magtrabaho, kumita ng marami. I'm too busy to think about God. Kaya okay na yung linggo. Linggo na sa church ako, okay na yun. Monday to Saturday, maya-maya kahit linggo, magtatrabaho pa rin ako. Kasi meron akong binubuhay. I'm too busy to think about God. Pero darating ang panahon na sobrang dami niyong pangangailangan, nadagdagan pa ng mga utang, nadagdagan pa ng mas maraming obligasyon, binuhay ang mga anak, hanggang sa mga apo binuhay, I'm too tired to think about God. Tapos, pag nagkasakit, Lord, pagalingin mo lang ako. Maglilingkod ako sa'yo. Lord, sana nung bata ako,
at malakas-lakas naglingkod pala ako sa iyo. Tama po? Maiksi ho ang buhay. Maiksi ang buhay. Kaya anuman po ang pinagsusumikapan natin, kung labas tayo sa kalooban ng Diyos, lahat yan, baliwala. Lahat ho baliwala. Sabi ng Bible sa Mark chapter 8 verse 36, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?" Yes, marami tayong pinagsusumikapan. Mga importanteng bagay ng buhay. Pero ang sinasabi ng Biblia, saan pupunta ang iyong kaluluwa? Matapos ng lahat ng pinagsusumikapan mo sa buhay. Sigurado ka ba na ikaw ay ligtas? Nabalitaan niyo yung nangyari few weeks ago lang sa US? Thousands of homes were burnt down. Wala hong nasave. They spent their whole life na maitaguyod, maipundar lahat ng kanilang pinagsumikapan. Pero isang iglap lang. Milyon-milyong dolyar na presyo ng bahay, sunog. Anong gagawin nyo ngayon? Wala. Diba? Kaya lahat yan, baliwala. Baliwala. Pero ang sinasabi ho ng Diyos, mahal niya tayo. Mahal niya tayo. At ayaw niya tayong mapahamak. Kasi kahit man tayo gaano magsumikap sa buhay, ang punta natin kapahamakan. Sapagkat lahat po tayo nagkasala. Hindi mo magagamit yung bahay mo panuhol sa Diyos para ikaw tanggapin sa langit. Hindi ka maililigtas ng relihiyon mo. Hindi ka maililigtas ng mabuting gawa mo. Kahit buong buhay mo, 70, 80 years, 90 years, gugulin mo sa paggawa ng mabuti, wala hong sasapat para katanggapin ng Diyos sa langit. Kaya ang sinasabi ng Biblia, basahin po natin to sa John chapter 6 verse 40. John chapter 6 verse 40. Huwag niyong hahayaan na matapos ho ang buhay niyo sa mundong ito na hindi niyo kilala at tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi diyan, "And this is the will of Him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on Him may have everlasting life. And I will raise him up at the last day." Diyos ho na makapangyarihan sa lahat ang nangako nito. Meron hong mas importante sa pagkita ng pera. Merong mas importante sa pagpupundar ng mga ari-arian. Meron hong mas importante kaysa sa magandang kinabukasan ng mga anak natin. Yun ay ang siguraduhin natin na kapag ang buhay natin natapos sa mundong ito, sa langit tayo pupunta. Amen po? Kaya kapatid, kung ikaw nakikinig ngayon, hindi mo tiyak kung sa langit ka pupunta, ngayon po ang tamang panahon para ikaw magsisi sa kasalanan at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Huwag niyo hahayaang matapos ng araw na ito na hindi kayo tumatanggap kay Kristo. Hindi niyo alam ang bukas, sabi nga kanina, hindi niyo kilala, hindi niyo alam kung anong mangyayari sa kinabukasan ninyo. Hindi niyo alam kung hanggang kailan kayo mabubuhay. Hindi niyo alam kung bukas makalawa, buhay pa kayo. Kaya ngayon, habang kayo may pagkakataon, siguraduhin ninyo na kayo ay ligtas. Amen? So, sa atin naman po, sino po dito yung tiyak na ligtas sa langit pupunta? Amen? Dapat masaya. Sino po yung pupunta sa langit? Amen? Dapat masaya. Sino pong gusto ng mauna? Yun ang sinasabi ni Brother Monching ng Wednesday. Napakalaking problema. Lahat tayo gustong pumunta ng langit. Pero walang gustong mauna. Kahit naman ako, ayoko pang mauna. Di ba? Marami pa tayong kailangan gawin Pero, kailangan ba nating mamatay para i-enjoy ang kabutihan ng Panginoon?
Hindi. Hindi. Kagaya ng sinabi kanina ni Brother Julius, ang everlasting life, the moment na tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ngayon pa lang, i-enjoy mo na. Amen? Mas maganda lang sa langit. Kasi ang perfection nandoon. Wala nang dusa. Wala nang maniningil ng kung ano-ano. Wala nang assignment na mahirap i-submit sa teacher. Wala na. Lahat ng hirap, lahat ng lungkot, lahat ng dusa, wala na. Wala nang sakit ng katawan. Wala nang tuhod na kapag nalamigan, mahirap i-diretso. Sa langit po yan. Kaya nga ako, natutuwa kay Nanay Batario, yung narinig ko yung kwento ni Jonathan kahapon na yung kanyang damit na isusuot sa pamburol, ginupit na niya yung likod. Can you see how excited she is? No? Na mapunta ng langit. Kaya sana lahat tayong ligtas, excited, at yan ay mag-manifest sa ating pamumuhay. So ngayon tayo ay ligtas na. Sigurado na tayo ay sa langit pupunta. What's next? Ano naman ang susunod? So pag-usapan po natin, strive for the Lord. Paano naman tayo mamumuhay? Paano naman tayo magsisikap para sa Panginoon natin? Para sa Diyos natin? Niligtas niya na tayo sa kapahamakan. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Paano naman tayo dapat mamuhay? Amen? Ready na po kayo? 3 lang po ito. Number 1, buksan po natin ang ating mga Bible sa 2 Timothy chapter 2, verse 1 and 2. Andiyan na po kayo? Sundan niyo po ako. Verse 1, sabi diyan, Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Apostle Paul is talking to Timothy and he is encouraging Timothy na magpakatibay. Magpakatibay, magpakatatag, magpakalago. Sa pagkakilala kay Kristo. Yun pala dapat ang isa sa priority ng isang mananampalataya. Kaya tayo mga magulang, tayo mga tatay at nanay, ito ang isa sa mga hangarin natin sa ating mga anak, na sila ay magpatuloy sa paglago. Huwag kayong makontento na sila kasama nyo lang nag-church dito. Huwag kayong makontento na nakikita nyo silang na gumagawa o gumaganap ng kanilang ministry. Tiyakin po natin na sila po ay magsilago at magsitibay sa pagkakilala kay Kristo. Amen po? So, yun po ang sinasabi, ini-encourage ni Apostle Paul, si Timothy, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Verse 2, And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Ang isa pa lang kailangan nating ipag-pray at siguraduhin na makukuha ng ating mga anak, hindi lamang sila matuto't lumago, kundi someday sila ay makapagturo din naman. Makapagturo. Doon pala dapat umiikot ang buhay ng isang Kristiyano. Pagkilala kay Jesus, pagpapakilala kay Jesus sa ibang tao. Hindi yung ikaw lang, ako lang lalago, ako lang makikinabang. As you know Christ, dapat pala humahanap ka ng ibang tao na, alam mo ba si Kristo? Napakabuti niya. Napakamakapangyarihan niya. Binago niya buhay ko. Dapat pala ang mga anak natin, matuto rin na magturo sa iba. At yun ang hangarin natin bilang mga magulang. So, number 1, striving for the Lord. We should strive with a purpose. Strive with a purpose. Paano? Letter A, embrace your calling. Embrace your calling. Tayo po ay tinawag para lumago sa pananampalataya at patuloy na maglingkod. Grow in faith and in service. Hindi po pwedeng
ikaw ay naligtas na, ay simba ka na lang minsan, basa ka na lang minsan, pag may pangangailangan, mananalangin, o nananalangin lang pagkakain. Hindi ho ganon. Tignan ho natin ang mga apostles, paano sila namuhay. Buksan natin ang Acts chapter 2. Acts chapter 2 verse 42. Matapos nilang maligtas, ganito sila namuhay. Nandiyan na po kayo? Say amen, nandiyan na po kayo? Verse 42, sabi diyan, 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Basta lang ba sila nagpatuloy? No. They continued steadfastly. May pagsusumikap. May pagpapakatibay. Nakaakibat ng pagpapatuloy. They continued steadfastly. Talon po tayo ng verse 46. Sabi diyan, and they continuing when? Ano po nakalagay? Daily. They continuing daily with one accord in the temple and breaking of bread from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart. Ang pagpapatuloy po pala, araw-araw. Hindi lang tuwing linggo, hindi lang tuwing Miyerkules, hindi lang tuwing may fellowship. Araw-araw po tayong anak ng Diyos, araw-araw tayong Kristiyano. Amen po? Kaya kung kayo estudyante, you are a Christian first. Not a student first, but a Christian student. Kaya kung estudyante kang Kristiyano, hindi ka dapat nangongopya, hindi ka dapat pahuli-huli sa klase, pabugoy-bugoy. Kung Kristiyano ka, una sa calling mo ang pagiging Kristiyano. Ano man ang kalalagayan mo sa buhay. Kung construction worker ka, hindi ka lang basta construction worker. Kristiyanong construction worker ka. Kaya dapat pulido, sulit ang paggawa. Kakitaan sa iyo dapat kung ano yung dapat na makita bilang isang Kristiyano. Kung doktor, kung pulis, kung inhinyero, Kristiyano po kayo muna. At yan ay araw-araw. Ito dapat na magandang iniisip ng bawat Kristiyano. Tayo ay Kristiyano, ano man ang kalalagayan natin sa buhay. Ako ay tatay na Kristiyano. Kaya hindi dapat nalilito ang mga anak natin sa ating pamumuhay. So embrace your calling. Kaya kung ang bawat sa pusa atin magpapakatibay sa pagkakilala kay Jesus at maghahangad na magturo, araw-araw po yan. Araw-araw. Hindi lang po linggo. Kung ang kaluluwa kung may x-ray, kung may x-ray lang sa espiritu, ganong kahululusog kaya ang kaluluwa natin? Sa tingin ninyo? Kung kayo ay linggo lang at Miyerkules kumakain ng salita ng Diyos. Diba? Ang pagkain natin sa araw-araw, 3 beses. Breakfast, lunch, dinner. Mag-miss ka ng isa, nagre-reklamo na yung tiyan mo. Diba? How much more sa espiritu? Panatilihin natin itong malakas. Embrace your calling. We should live with the intention to pursue excellence. Para po sa kapurihan ng Diyos, because we are created unto good works. Lilinawin ko po, we are created unto good works. Iba po ang gumagawa ng mabuti dahil ligtas na, tayo po ay hindi gagawa ng mabuti para maligtas. Amen po? Ang paggawa po ng mabuti, kung ikaw ay hindi ligtas, kung ikaw ay walang Kristo sa puso, baliwala. Sabi ng Biblia, pare ang maruming basahan sa paningin ng Diyos. Ano man ang gawin mong mabuti, ano man ang gawin mong pagsunod,
Kung wala kang Kristo sa puso, para yung maraming basahan sa paningin ng Diyos. Pero kung ikaw ay ligtas at tiyak na may Kristo ka sa puso, you are sealed by the Holy Spirit. We are created unto good works. Kaya dapat ang nakikita sa buhay ng isang Kristiyano kung ano ang mabuti at kalooban ng Diyos. Amen po? So you embrace our calling. Letter B, develop spiritual disciplines. Okay? Develop spiritual disciplines. Sabi sa verse 5, if a man also strive for masteries. Inahalin tulad po tayo ni Apostle Paul ang buhay ng isang Kristiyano sa isang atleta. Okay? May mga ginamit si Apostle Paul. Kinumpare tayo sa isang boxer, kinumpare tayo sa isang runner, kinumpare tayo sa isang wrestler. Bakit kaya? Kasi ang isang atleta, may disiplina. Tama ba? May disiplina. Basahin ko lang po, kilala niyo si Kobe Bryant, yung basketball player. Okay? Kilala siya na magaling. Pero sabi niya, sabi ng kapitbahay ko si Google, si Kobe Bryant daw, early in the morning, wakes up at 4 o'clock. Ang training nila is 6 o'clock in the morning. Okay? As a team, they start training at 6 o'clock in the morning. Pero si Kobe Bryant, he wakes up at 4 to do extra routine, to run, to do warm-ups, and to do extra work. Para by the time na sila ay mag-start, as a team, siya ay may extra conditioning na. Okay? So, can you imagine the dedication and the discipline ng isang atleta? Okay? Ang isang atleta dapat maingat sa pagkain. Ang isang atleta dapat on time sa training. Kung kayo ang coach, matutuwa ba kayo sa atleta na 30 minutes late? Hello? Kung kayo ang coach, matutuwa ba kayo sa isang atleta na hindi kumakain ng tama? Kung kayo ang coach, matutuwa ba kayo sa isang atleta na hindi nakikinig sa inyo? Kaya napakaganda po ng paghahalin tulad ni Apostle Paul eh. Inahalin tulad tayo sa isang atleta. Bilang isang Kristiyano, tayo dapat mag-develop ng disiplina, spiritual discipline. We should develop prayer. We should develop the habit of studying God's Word. We should develop daily worshiping God sa ating pamumuhay. We should develop punctuality. We should develop modesty. Okay? Yung tamang pakikipag-usap sa kapwa, may respeto. All of those spiritual discipline, dapat ma-acquire natin. Amen po? Bilang Kristiyano. Kasi inhalin tulad tayo sa isang atleta eh. Kaya pangit sa isang atleta, yung walang disiplina. Gayon din sa isang Kristiyano, hindi maganda na makita, lalo pa ng mga taong hindi paligtas, ng isang taong Kristiyano, walang disiplina. Magtatapon ng basura sa kalsada, tatawid sa kalsada, hindi man lang alalayan yung matanda. Papasok ng pinto, di man lang mag-good morning. Di man lang pagbuksan ng pinto yung mga elderly natin. Kung di mo kausapin, di ka iimikin. Di ba ho, pangit? Pangit. Sorry for the term, pero hindi talaga maganda. Kristiyanong laging nakasimangot. No? Iba ho yung talaga mukhang nakasimangot. Pero dapat, isa sa pagpraktisan natin mga Kristiyano, yung laging nakangiti. Kahit ka bad trip sa buhay, kahit marami kang problema, ba't laging nakangiti? Kasi anong kaibahan mo kung kaparehas ka lang ng kapitbahay mo? Masigla ka lang pag tsismisan. Tama ba? We should develop spiritual discipline. Kaya alam niyo, huwag kayong magtaka. Sino dito hindi maubusan ng problema? Ako minsan napapaisip na lang eh. Napapaisip na lang, bakit, Lord, ba't di mo pwede pagpahingahin man lang ang problema?
Minsan kasi mapapaisip tayo, pag may problema lang, doon ka lang nananalangin ng mataimtim no? Tama ho ba? Oo, totoo yun. Minsan ang tao, ang Kristiyano, nananalangin lang ng mataimtim, lumuluha pa pag may problema. Pero pag ang lahat maayos, Lord, huyo ka. Huyo ka, Lord. Okay ang buhay ko Diba? Lord, thank you. Amen. Ganun lang Kaya minsan wag tayo magtaka kung bakit hindi tinatanggal ng Panginoon ang problema sa buhay natin. Kasi God wants us to experience Him. Know Him. Talk to Him more. Know Him more. Tama po? Sa bahay. Sino sa inyo yung mga hindi na kinakausap ng mga anak nila? Puro lang yan cellphone. Meron ba? May nakaka-relate dito? Oh, marami na ngayong kabataan. Talagang parang nakakadena yung mga mata sa cellphone. Gusto nyo sila makausap? Patayin nyo yung wifi. Patayin nyo yung wifi. Yung data, pag may data po, tanggalin nyo yung cellphone. Tanggalin nyo. Doon nyo lang makakausap yan. Okay? Hanggat ang tao fixed sa kung anong umaaliw sa kanya, wala, hindi natin napapansin ng Diyos Kaya yung 70 to 80 years na yun, kapag ginugol mo sa buhay, ito ang gusto kong mangyari, ito. Matatapos ang buhay mo na, saan ko ginamit ang buhay ko? Parang walang kwenta. Parang wala akong naging purpose. Okay? Kasi nga, wala kang naging disiplina. Hindi mo kinausap ang Diyos, hindi mo kinilala ang Diyos nung malakas ka pa. Nung may panahon ka pa. Kaya isa po, if we are to strive with a purpose, dapat ang Kristiyano should develop spiritual discipline. Letter C, be diligent. Be diligent. Dapat, pagsumikapan natin. Sabi diyan yung sa verse 2, the things that thou hast heard of me, among many witnesses, the same commit thou to faithful men. Hahanapin mo talaga. I-desire mo dapat sa puso mo na magturo ka. Ito po ang isang challenge ko. Other than your kids, bukod sa mga anak ninyo, humanap po kayo intentionally ng isa sa mga kapatiran sa church na ipapanalangin ninyo, tuturuan ninyo, gagabayan ninyo. Bakit? Kasi ganun dapat ang buhay ng isang Kristiyano. Hahangarin ninyo na yung iba magsitibay at magsilago din. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. I-commit mo sa ibang faithful men, yung kung ano man ang natutunan mo, who shall be able to teach others also. Yan po ang buhay ng isang iglesia. At kapag ang bawat isa po sa atin, diligently, may pagsisikap na humanap ng tuturuan, ang simbahan pong ito ay magpapatuloy at titibay ng malago habang sa mga susunod pang generation. Ako po ang prayer ko, matapos kong mamatay o mawala sa mundong ito, yung anak ng anak ko, sana manatiling Baptist. Yung anak ng anak ko, sana manatili sa church na to. Kasi marami hong Baptist na mababaw ang pagkakilala sa Diyos, napakadaling umalis sa kinagisnan. Nakakalungkot ho pag ganon. Kaya para maiwasan po yon, let us all take part. Humanap po tayo ng iba pang tao. Marami ho dito, mga nag-aantay lang maturuan. Isa ho sa mga naririnig ko, dati kami ganon Dati kami ganito. Dati kami ganyan. Bakit dati lang? Pwede naman hanggang ngayon. Pwede namang ituloy hanggang ngayon. Tama po? Kung ipapasa ninyo yung alam nyo, hindi nyo mababanggit sa mga bibig ninyo yung, dati kami ganon
Dapat hanggang ngayon. Kailangan po ng mga present generation natin, ng mga young people natin, na magagandang ehemplo. Kailangan po nila ng mga magandang susundan, ng mga tapat na mananampalatayang makikita na nagtatapat din naman. Kaya ang buhay po ng Nanay Batario, napakaganda. Napakasarap pong pakinggan. 85 years. Pero pag narinig mo, yes, siya ay namatay, nakakalungkot. Pero pag narinig mo lahat ng magagandang testimonya, ay sulit. Sulit na sulit po. Sana ang buhay natin maging ganon. Maging kagaya ni Nanay Batario. Pero wag nyo nang antayin mamatay ang isang tao, ang isang Kristiyano, bago nyo ipakita yung pasasalamat. Ngayon palang buhay, pakita nyo na yung pasasalamat. So be diligent. Ang isa pong iiwasan natin bilang Kristiyano ay tayo mag-stagnate. Do not stagnate. Huwag kayong manatili sa pwesto. Huwag kayong makontento sa kung anong meron kayo. Huwag kayong makontento sa kung anong kalalagayan nyo ngayon bilang Kristiyano. Why? Kasi malakas po ang agos ng mundo. Kapag kayo nag-stagnate, kapag kayo hindi na nag-aral, kapag kayo hindi na nagturo, malakas po ang agos ng mundo. Malakas po ang agos ng laman. Matatangay kayo. Matatangay kayo. Kaya do not stagnate. Do not stagnate. Keep on striving with the purpose. Yun po ang buhay ng dapat ng isang mananampalataya. Ng isang tunay na anak ng Diyos. Strive with the purpose. Number 2, strive with integrity. Strive with integrity. Sabi dyan sa verse 5, and if a man also strive for masteries, yet he is not crowned, except he strive lawfully. So paano natin pagsusumikapan? Paano natin? Kagaya ng paghahalin tulad sa ating mga Kristiyano bilang atleta. Letter A, strive with integrity. A Christian should play by the rules. And as God's children, as Christians, should be known as law or rule-abiding citizen. Amen po? Dapat yan ang nakikita sa isang Kristiyano. Pangit sa isang Kristiyano yung madaya. Pangit sa isang Kristiyano yung madugas. Pangit sa isang Kristiyano yung mapanlamang. Kaya dapat sa isang Kristiyano, we should play by the rules. Kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang ating sundin. Letter B, when it comes